Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga linya at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Hindi mo maiintindihan. Bahala kang tawagin akong kabit pero hindi ko naman kasalanan na ganun eh. May love sa relationship na to. Nagkamali siyang minahal niya ang babae na yun. Saka hindi naman ako magiging habang buhay na pangalawa lang. Kasi nangako siya sa akin na humahanap lang siya ng lakas ng loob. Hihiwalayan na niya ang asawa niya. Anong love? Baka may gayuma sa relationship na yan. Asado ka naman masyado. Kahit na anong gawin mo, di ka magiging main character sa relasyon nilang mag-asawa, no? Isa ka pa rin kabit. Number 2, kerida at other woman. Te, kung alam mo lang kung paano ako nagsisisi na nagpadala ako sa panunukso mo sa akin para makagawa rin ako ng kasalanan. Makakasira ako ng pamilya dahil lang sa'yo. Side chick ka be, side chick lang. Tunay talagang bawal ang pagkakaroon ng pag-iibigan sa pagitan ng isang propesor at kanyang estudyante. Alam ito ni Hana, pero hindi ito naging dahilan para pigilan ang sariling mahalin si Jomar. Ang bawal na pagtingin din na ito ang siyang magtutulak sa kanyang kumapit sa itim na mahika para lang makuha ang kanyang ninanais. Ngunit ito rin pala ang magdadala sa kanya sa isang yugto ng buhay niyang pagsisisihan niyang pinili. Magagawa pa nga kaya niyang makalaya sa bawal na pag-ibig o yayakapin na lang ang kasalanan na ito hanggang lamunin siya ng kadiliman. Oo, talaga. Promise, hindi ako nagbibiro. Ang baho niya. Pati hininga niya, amoy anghit. Itatanong ko nga sana sa kanya kung may farm sila ng sibuyas eh. Kasi parang yun ang palagi niyang kinakain. Ay, pogi sana siya sa totoo lang. Kaso, iba talaga ang amoy niya eh. Kung kasama mo yun tapos nakatalokbong kayo, naku, hindi ka na mabubuhay sa baho ng bunganga niya. Grabe ka namang manghusga ng kapwa. Malay mo naman katatapos lang niyang kumain. Anong kinain niya? Kilikili? Kung ikaw nasa kalagayan ko kahapon, naku baka nasa ospital ka na. Kasi hindi ka talaga hihinga. Ayoko ng ganong lalaki. Sayang lang din, ang taba ng nota niya eh. At saka, Donald Ducks. Kaso, habang nakapatong sa'yo, hindi ako makanganga dahil baka tumulo sa akin ang laway. Kadiri! Hindi nga kami nag-kiss eh. Sabi ko na lang hindi ako mahilig humalik. Ano ba yan? 3 lalaki na nakadate mo ngayong linggo pa lang na to ah. Tapos lahat sila may nasasabi ka. Ano ba talagang gusto mo sa lalaki ha? Masyado kang pihikan eh. Mamaya sa babae ka pala may gusto. Hoy, wala akong gusto sa'yo no? Hoy, mas lalo ako. Kapal mo, hindi kita type no? Hindi babae ang gusto ko. Mukha lang akong tomboy. Isa pa, may boyfriend ako. Ikaw ang wala kasi masyado kang pihikan. Pero malandi naman. Hindi ko alam kung ano bang standard mo. Bakit walang nakakaabot niyan? Hindi ka naman din kasi kagandahan. Pero kung umasta ka dyan, akala mo nakikipag-date sila kay Catriona Gray. Alam mo, subukan mo rin kasi yung hindi mo type. Malay mo yung pala talaga ang para sa'yo. Wag na, kung hindi ko lang din naman pala type yung makakadate ko, no? At least yun, kahit nalokohin ako, pwede ko pa rin maipagmalaki. Kasi naman kapag hindi ko type, tapos lolokohin ako, diba? Sasama talaga ang loob ko kasi pinagbigyan ko na nga lang. Alam mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga alam kung ano type mo. Kasi yung mga nakakadate mo, pasok naman sa standard ang mga muka. May maayos na trabaho, yung iba maganda ang course sa kolehiyo. Mukha rin silang matatalino pero wala talagang pumapasa sa'yo eh. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong type mo. Ang tipo ko sa lalaki, ayan, ganyan kay Sir Jomar. Older man, pero papabol. Maganda ang tindig, maganda ang katawan, matalino, pogi, mabango, mabait. Ang sarap niya. Yan ang tipo na titingin pa lang siya sa akin. Naku, lalabasan na ako. Ang sarap umungol. Huy, gaga ka ba? Ang bastos talaga ng bunganga mo. Professor natin yan. Tigilan mo nga yung pantasya mo. Alam ko na mahilig ka sa matandang lalaki pero wag naman yan.
Baliw ka na nga talaga. May asawa na yan. Mukhang wala naman. Hindi pa naman natin siya nakikita na may kasamang ibang babae, di ba? Kahit na may event dito sa school. Yung iba nga nagsasama ng mga asawa nila, pero siya ni minsan hindi siya nagsama. Alam mo ba kung anong isa sa mga gusto ko sa kanya? Masyado siyang misteryoso. Bahala ka na nga dyan. Huwag ka na sana magkaroon ng boyfriend. Ang dami mong sinasabi dyan. Basta tigilan mo si sir. Kawawa naman yung tao sa'yo. Hanap ka na lang ng iba. Misteryoso pala gusto mo eh. Marami niyan sa kulungan. Sa katunayan, simula pa nung unang beses na nakita ni Hana si Jomar, hinangaan na niya ito. Ilang beses na rin naman siyang nagpapapansin dito, pero wala talaga siyang pag-asa. Madalas kasi na hindi ito nagsasalita at kakausapin lang sila kapag may kinalaman sa klase niya ang itatanong sa kanya. Nasa 2 taon na sa kolehiyo ang dalaga at pagtungtong niya ng 3 taon, hindi na niya magiging propesor si Jomar. Alam niya rin naman na bawal ang makipagrelasyon sa isang propesor, pero nais niyang may maganap na sa kanila at handa siyang maghintay hanggang sa makapagtapos siya para isapubliko ang tunay nilang relasyon. Pero paano nga ba niya yon magagawa kung ayaw naman talaga siyang pansinin ni Jomar? Habang nasa labas ang magkaibigan at kumakain, nakatanaw naman sa isang silid-aralan si Hana kung saan mas tanaw niya ang hinahangaan na propesor. Tangik, seryoso ka ba talaga na may crush ka kay sir? Mukha ba tong joke lang? Kasi tingnan mo naman ang disente niyang tao. Aminin, hindi lang ako may gusto sa kanya. Naaalala mo si Roslyn? Di ba? Nung Valentine's nagbigay siya ng regalo pero hindi tinanggap. Saka yung ibang mga nasa 4th year, minsan nakikita ko sila na nakatingin din kay sir. Isa lang ang ibig sabihin nun. Malakas talaga ang dating niya sa mga kababaihan. Well, tama ka rin naman. Mukha naman siyang maginoo. Pero hindi pa rin eh. Yaan mo na, hanggang crush ka lang naman sa kanya eh. Hindi naman yan magkakagusto sa'yo. What if? What if mo mukha mo? Sa dami ng tao na nagkagusto sa kanya, tingin mo ba may pag-asa ka? Tanga, muntikan ka na nga mabigyan ng tres niyan last sem. Saka halatang walang pakialam yan sa'yo. Baka akala mo bida ka sa mga Chinese short reels na paulit-ulit ang plot. Huwag mong idahilan sa akin yung 0.05 seconds na eye contact nyo. Te, gusto ka niyang tawagin sa recitation kasi alam niyang bobo ka, hindi ka makakasagot. Wala namang masama kung magkagusto siya sa akin Alam kong hindi niya ako pinapansin kasi nga bawal yun. Pero pwede naman naming maitago Gusto niya ako, nararamdaman ko. Kapag naging kami, sasabihin ko na ibag sa kanya para hindi ka makagraduate. As if naman papatulan ka nga niyan. Ay, oo, talaga. Bakit si Sir Sam at yung dating student? After graduation, ikinasal na kaagad sila. Alangan namang 2 weeks lang naging sila, tapos nagpakasal na. Malamang taguri ng relationship nila, no? Pwede namin gayahin yun. Kaya ko naman magtago Kumbaga, nonchalant siya rito sa school, pero pag kami lang dalawa, super sweet naman na siya. Angas talaga ng imagination mo, no? Sarap itusok sa mata mo nitong stick. May asawa na yan. Imposible na ang matandang gaya niya wala pang asawa. Hanggat wala ako nakikitang singsing sa kamay niya, hindi mawawala ang pag-asa ko na magugustuhan niya ako. Kapag kami ikinasal, hindi kita kukuning maid of honor. Sa paglipas pa ng mga araw, wala pa ring nangyayari sa pagpapapansin ng dalaga sa kanyang propesor. Hindi niya lang yon masyadong pinapahalata dahil baka malaman ng iba ang plano niya at mapatawag pa siya. Isang araw, naiwan ni Hana sa bahay nila ang proyekto niya kaya kinuha niya pa yon sa bahay nila at muling bumalik sa paaralan para isumite. Gabi na, nag-uwian na ang ibang tao kasama na ang kaibigan niya. Pagpasok niya sa loob ng opisina ng propesor, naabutan niya ito na mag-isa lang na naroon.
Nakapatay ang ibang ilaw at tanging liwanag lang sa screen ng computer nito ang nagsisilbing ilaw ni Jomar. Nang masigurado ni Hana na wala nang ang ibang tao roon, tinanggal niya ang 2 butones ng kanyang uniforme upang mas lumitaw ang malulusog niyang dibdib. Hello, sir. Ito na po pala yung project ko. Nakalimutan ko po kasi sa bahay. Gabi na po. Mag-isa na lang kayo rito. Gusto niyo po ba na samahan ko kayo? Wala rin naman po akong gagawin sa bahay namin eh. Dito na lang muna tayo. O kung saan niyo man po gusto. Ilapag mo na yan sa gilid. Ang cold niyo naman po, sir. Sa bagay, medyo malamig kasi rito, no? Gusto niyo po bang painitin ko kayo? Kaya ko po yung gawin nang hindi kayo tumitigil dyan sa ginagawa niyo. Pampagana lang po. Pwede bang alisin mo yung kamay mo sa binti ko? At yung uniform mo, mukhang sira yata yung butones. Bakit po? Nagiinit po ba kayo? Pwede ko naman itong ipakita sa inyo ng buo. Kung gusto niyo, pwede niyo pang laruin. Ako rin po, marunong maglaro. Pwede ba, Miss De La Cruz? Huwag mo nga ako akitin. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan mo. Kung yung ibang professor dito kaya mong pikutin, pues ibahin mo ko. Hindi ako pumapatol sa mga estudyante ko. Kung wala naman ang gagawin dito, umalis ka na. Dahil baka may makakita pa sa atin kung ano pang isipin. May asawa na po ba kayo kaya ganyan ka sa akin? Hindi ba ako maganda? Hindi ba mukhang masarap ang katawan ko? Professor ako at estudyante kita. Yun lang ang relasyon na meron tayo. Kung walang kinalaman sa tinuturo kong itatanong mo, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Hindi mo na kailangan pang malaman kung may asawa na ba ako dahil labas ka na sa personal kong buhay. Alam ko naman na gusto mo rin ako. Hindi mo lang mailabas. Magaling naman ako magtago eh. Hindi tayo mahuhuli ng kahit na sino. O kahit pa may asawa ka, hindi niya tayo mahuhuli. Akong bahala sa'yo. Alam ko, hahanap-hanapin mo rin to. Subok na to. Marami nang nabaliw sa akin. Isa pa, sinisiguro ko sa'yo na hindi ka na makakapag-aral dito. Lumabas ka na. Kung ayaw mong hilahin pa kita palabas. Ano pang hinihintay mo? Labas! Sus, ang arte mo ha. Feeling virgin ka dyan. Tingnan mo nga nakatayo na yan. Pigil na pigil ka eh. Pagbibigyan naman kita. Bahala ka dyang sumakit yung puson mo. Inis na umalis si Hana. Hindi niya matanggap na sa dami ng lalaking may gusto sa kanya, hindi niya makuha ang gusto niya. Sa pagpapatuloy ng klase nila, para bang naging baliwala lang kay Jomar ang pang-aakit sa kanya ng dalaga. Habang pilit naman na umiiwas ang propesor, patuloy namang nagpupumilit si Hana. Alam niyang hindi kayang tiisin ng mas matagal ng mga kalalakihan ang tawag ng laman. Nararamdaman niya na unti-unti na rin namang bumibigay sa kanya si Jomar. Hanggang sa isang araw, may isang magandang babae ang sumundo rito. Sa palagay ng lahat, yon ang asawa ng pantasyang propesor ng karamihan. Malay mo naman pamangkin niya lang. Mukha namang kaedad lang natin eh. Or baka nasa 30s pa lang yun. Imposible na yun ang asawa niya. Ang sweet kaya nila. Akala ko nga magkikis sila eh. Okay lang din naman kung asawa yun ni sir. Ang ganda naman kasi. Kahit naman ako gugustuhin ko ang ganung babae. Mukhang may class, tapos ang ganda pa ng katawan. Mukhang pang model. Aray ha, sana nagpasintabi ka na lang muna. Nandito pa ako Ano naman pakialam ko kung nasasaktan ka? Totoo naman talaga na wala kang panama sa asawa niya, no? Tigilan mo na kasi ang pantasya mo kay sir. Halata namang sobrang loyal sa asawa niya eh. Wag mo na namang idadahilan sa akin na baka hindi sila kasal kasi wala ngang singsing. Malay mo na wala lang yung kay sir. Wala lang yung singsing sa kamay niya pero hindi naman nawawala sa puso niya ang babaeng mahal niya. Wala yan. Hindi totoo ang loyalty ng mga kalalakihan, no? Baka natatakot lang yun magloko. Tingnan mo nga, halata naman na nagugustuhan na niya ako. Pustahan tayo. Kapag ako pinatulan ni sir, ibibigay mo sa akin ang allowance mo ng buong buwan. Ano, deal? Ay, ayoko nga.
Kahit na alam ko naman na hindi ka papatusin nun. Hanap ka na lang ng iba. Yaan mo, kapag dumating na pinsan ng boyfriend ko, ipapakilala kita sa kanya. Huwag ka na mapili masyado sa lalaki. Dun ka na sa tunay na single. Huwag ka na mang-agaw. Uso ang ahas, huwag ka na makisabay sa trend. Ang daming pwedeng gawing boyfriend, yun pa talagang may asawa ang gusto mo. Kahit na anong sabihin ng kaibigan niya, wala pa rin yung talab kay Hana. Hindi nawawala sa kanya ang pag-asa na makukuha niya ang lalaking gusto niya, kahit pa sabihin ng iba na meron na itong asawa. Isang linggo pa ang lumipas. Nagplano ang dalaga ng isang bagay na tingin niya ay hindi na magagawa pang tanggihan ng kanyang propesor. Naiwan sa loob ng silid-aralan sina Jomar at Hana. Gabi na at maulan sa labas. Wala na ring gaanong tao. Nang sandaling mamatay ang ilaw, napasigaw si Hana at kahit na nasa malayo siya nakaupo, nagawa niya pa ring lumapit sa propesor at kumandong dito. Natatakot ako, sir. Ang dilim. Tapos may kidlat pa akong naririnig. Pwede bang huwag kang umupo sa harapan ko? Baka mamaya may makakita sa atin mag-isip pa na masama. Sa susunod huwag mong uugaliin na lumingkis bigla sa lalaki dahil baka kung anong mangyari sa'yo. Alam kong nalilibugan ka sa akin, sir. Ilang beses ko namang sinabi sa'yo na pwede naman talaga Itago na lang natin. Sumubo ka muna kasi para malaman mong nakakabaliw nga. Ano ba? Huwag kang ambastos. Huwag mong dilaan ang pisngi ko. Alam ko na yung mga panghihina na yan. Huwag mo na kasing pigilan, sir. Pwede ako kahit saan. Magaling din ako sa kahit na anong pwesto. Nang muling magkaroon ng kuryente, itinulak ni Jomar ang dalaga kaya napaupo ito sa sahig. Hindi na naghintay pa na umapila si Hana dahil kahit na walang dalang payong si Jomar, lumabas siya sa silid. Inis lang ang tanging mababakas sa mukha ni Hana habang nakatanaw siya sa propesor na naglalakad palayo. Isinusumpa niya sa kanyang sarili na darating din ang araw na siya naman ang hahabulin nito at magmamakaawa rin ito para sa atensyon niya. Kinabukasan, hindi nakapasok ang propesor nila sa kadahilan ng may sakit ito. Kaya naging bakante ang oras nila. Nakatambay lang ang magkaibigan sa isang bakanting silid-aralan na tanging silang dalawa lang ang naroon. Paano naman kasi hindi magkakasakit? Matanda na yung tao, nagpaulan pa. Ikaw talaga may kasalanan nun Kundi ka lang sana nuknukan ng landi. Anong ako? Hindi naman siya magkakasakit kung sinamahan niya akong magpatila ng ulan. Saan kayo magpapatila ng ulan? Sa hotel? Ewan ko talaga kung anong kahihiyan na abutin mo kapag nahuli ka ng asawa nun. Baka hubarang ka pa sa kalye. Never pa akong nahuli ng kahit na sinong asawa, no? Naalala mo yung dating prof natin sa PE? Diba? Sobrang higpit ng asawa nun sa kanya. Kada minuto gusto ng video call. Oh, bakit nakalusot naman kami ng 3 months? Walang naiwan na kahit na anong ebidensya. Ganon ako kagaling. Hindi lang sa kama, kundi sa pagtatago ng sikreto. Talagang proud ka pa sa kagagahan mo? Ewan ko na lang kung di ka mahawa ng sakit. Huwag kang iinom sa tumbler ko Baka mahawa ako sa kalandian mo. Hindi ka rin naman makakapaglandi. Ang pangit ng forma mo. Walang titigasan sa'yo, no? Ewan ko sa boyfriend mo kung nakakaramdam nun sa'yo. Okay lang. At least isang lalaki lang. Hindi ko pa inagaw. Wala akong pake. Mas masarap pa rin kapag iba-iba kasi may napagpipilian ka. May comparison. Hay, ano ba yan? Huwag mo na nga akong pakialaman. Mas maganda mag-isip ka ng paraan kung paano ko makukuha si Sir Jomar. Aba, ayos ka. Kakasabwatin mo pa ako sa pagiging malandi mo. Tama na yung mga reto-reto ko sa'yo ng lalaki. Hindi ko na kaya yung pangaagaw mo ng asawa ng iba. Baka karmahin ka na niya ng todo, girl. Ay, teka. Diba nabanggit mo na nag-aaral ka ng witchcraft? What if try natin kung kaya mong manggayuma? Sige na, try lang.
Tanga, ayoko. Tamang aral-aral lang ako nun. Kasali lang ako sa group na yun kasi tinitingnan ko kung paano yung mga ritual para sa magandang buhay o mga cleansing. Hindi para manggayuman ng ibang tao. Mga manifestation lang, ganun. Iba naman yung turo ni Lola sa akin. Kahit alin doon, di ko gagawin. Dali na. Paano natin malalaman kung marunong ka na talaga kung hindi mo susubukan? Ay, wala ka pala eh. Siguro duwag ka. O baka nagyayabang ka lang na marunong ka. Marunong naman talaga ako, no? Kasi yung lola ko mangkukulam noon. Hindi, wala. Eme-eme mo lang din yan. Para lang magmukha kang cool. Gagamitin mo kunwari na natuto ka sa lola mo ng black magic. Pero ang totoo, wala ka naman talagang kakayahan. Hindi totoo yan, ah. Marunong talaga ako. Naaalala ko pa yung turo sa akin, tapos inaaral ko naman talaga yun. Hindi ko pa lang talaga ginagawa dahil ayaw ko. Sige nga, kung talagang may natutunan ka sa turo sa'yo ng lola mo, gawin mo nga. Pakitaan mo na kaya mo nga. Mamaya mema ka lang. Mema kwento lang. Ayoko nung mga sabi ni lola na maganda raw ang energy ko kaya madali akong matututo ng black magic. Yung mga ganyan mo, gawa-gawa lang yata eh. Wala to, hilig sa imbento. Kung ako ang lola mo, baka bumangon na ako sa hukay at sinampal na kita. Hindi ako nag-iimbento! Sinabi ko na nga na kaya ko eh. Sige nga. O, kung totoo yung sinasabi mo, hinahamon kita. Gayumahin nga natin si Sir Jomar. Doon lang natin malalaman na totoo yan kapag umipekto talaga. Kung hindi man, isa lang ang ibig sabihin. Wala ka talagang kakayahan. Aral-aral ka pa kunwari, hindi mo naman talaga kaya. Bakas na sa mukha ni Aileen ang inis. Kilala ni Hana ang kaibigan. Ayaw nun nang minamaliit ang kakayahan niya. Kaya patuloy na sinusubok ni Hana ang pasensya ng kaibigan dahil alam niya na papatunayan ni Aileen ang kanyang sarili. At sa oras na gawin niya yon, maisasakatuparan na rin ng dalaga ang masama niyang balak sa propesor. Hindi nga siya nagkamali dahil ng gabing yon, nagtungo silang dalawa sa bahay ni Aileen. May mga gamit naman na ang kanyang kaibigan. Inutusan lang siya nitong gawin ang kung ano-anong bagay na may kinalaman sa pagriritual. Sure ka ba na need pa talaga ng dugo ko? Para sa naman to? Akala ko ba gusto mong gumana ng mas mabilis ang gayuma? Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Talagang gagana yan ha? Huwag mo sinabing minamaliit ang kakayahan ko eh. Baka mainis ako sa'yo, kulamin na rin kita. Bilisan mo na, huwag ka na dyan mag-inarte. Ikaw naman ang may gusto nito eh. 7 araw pa ang hinintay nila bago magkaroon ng pagbabago kay Jomar. Inoobserbahan nila kung nakakaramdam na ba ito ng pag-ibig kay Hana. Pero bigo sila dahil wala namang nagbago sa pakikitungo sa dalaga. Wala, peking mangkukulam ka. Hindi naman epektibo ang ginawa mo. Sa halip na mapalapit siya sa akin, mukhang lumayo pa lalo ang loob. Kahit anong gawin ko ngayon, ayaw na akong pansinin. Hindi pa naman tapos ang 7 days, di ba? Baka mamaya yan. Masyado ka kasing inhit. Araw-araw ka ba naman nag-aabang at nagdududa sa ginawa ko? Bakit sa mga napapanood ko, kapag ginayuman nila biglaan na lang magkakagusto sa kanila? Tapos tayo dapat pa maghintay ng 1 week. Ang hina mo naman pala. Bakit hindi ka nagpagawa ng gayuma dun sa napanood mo? Kung mabilis pala sa kanila, bakit sa akin ka lumapit, ha? Ikaw na nga lang ang tinutulungan eh. Mali na nga tong ginagawa ko tapos sa akin ka pa nagagalit. Bahala ka nga dyan. Nakakabwisit ka. Hoy, saan ka pupunta? Sandali lang. Ito naman, binibiro ka lang, nagagalit ka na. Aileen! Hindi lumingon ang kanyang kaibigan. Tuloy-tuloy lang itong umalis. Alam ni Hana na naiinis na talaga sa kanya ang kaibigan niya dahil sa lahat pa naman ng ayaw nito ay ang minamaliit ang kanyang kakayahan. Nanatili na lang muna si Hana sa loob ng blangkong silid kung saan naghihintay siya ng isang himala. Nagbabaka sakali na baka nga magkaroon ng bisa ang gayuma na ginawa niya.
Nang pauwi na siya, biglang umulan kaya sumilong siya sa isang tindahan. Napansin naman niya sa hindi kalayuan ng propesor. Mukhang palapit ito sa kanya. Walang ibang ekspresyon sa mukha ni Jomar. Tara na, sumabay ka na sa akin hanggang sa sakain ng jeep. Hala, sure ka po ba, sir? Baka mabasa tayo ng tuluyan yan. Ang liit pa naman po ng payong nyo. Pwede po ba akong yumakap sa inyo para po magkasya tayo? Ikaw ang bahala. Hindi na pinakawalan ni Hana ang pagkakataon. Talagang idinikit niya ang kanyang malulusog na dibdib sa katawan ng propesor. Habang naglalakad sila, lumakas lalo ang ulan. Dahil doon, sumilong sila sa harapan ng isang hotel. Nakaisip si Hana ng dahilan para pumasok sila. Hindi naman umapila ang propesor, para siyang naging isang robot na sunod-sunuran sa dalaga. Ramdam na ni Hana na baka yun na nga ang dulot ng gayuma, dahil kung nasa katinoan si Jomar, mas gugustuhin itong mabasa ng ulan kaysa samahan ang ibang babae na pumasok sa isang hotel. Unti-unting kumilos si Hana. Nagparamdam siya ng init ng kanyang katawan. Hanggang sa kusa na ring bumigay si Jomar. Maririin ang mga halik nila hanggang sa meron na ngang nangyari sa kanila. Pakiramdam ni Hana na siya na ang pinakamasayang babae sa mundo dahil nakuha niya rin ang kanyang pantasya. Ibig bang sabihin nito, pumapayag ka nang magkaroon na tayo ng something? Pero ayokong may makakaalam na iba. Pwede bang kapag nasa klase tayo, magpanggap ka na lang na normal lang lahat sa atin? Oo naman. Wala namang problema sa akin. Kaya kong magtago. Basta sa akin ka lang, ha? Hindi ko sigurado. May asawa ako, pero ayoko na sa kanya matagal na. Nasasakal ako sa relasyon namin. Ayun naman pala eh. Hiwalayan mo na. Andito naman ako. Mamahalin kita ng buo. Tatanggapin kita kahit na anong mangyari. Kung may mga anak man kayo, okay lang sa akin. Aalagaan kita. Hindi mo maiintindihan dahil hindi pwede. Kasal kaming dalawa at ayaw niya ako makipaghiwalay sa kanya. Wala akong pakialam kung kasal kayong dalawa. Basta ako ang piliin mo. Pwede naman ako maging kabit ngayon. Tapos kapag talagang ayaw mo na sa kanya at handa ka nang iwan siya, andito lang ako. Sigurado ka ba na gusto mong maging kabit? Oo, okay na okay sa akin. Basic. Matagal ko naman ang ginagawa yun eh. Pero sa'yo, iba ka kasi sa kanila. Ikaw na yung masasabi kong lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Handa akong maghintay hanggang sa ako naman ang piliin mo. Huwag mo nang tiisin ang asawa mo. Dahil yung kasal na yan, parang kasunduan lang naman yan eh. Hindi mo naman kailangan magtiis kung ayaw mo na talaga. Pwede namang alagaan natin ang mga anak nyo. Ganun lang. Pero nakakatakot ang asawa ko. Pues hindi ako natatakot sa kanya. Aagawin kita sa babae na yun, kahit na anong mangyari. Buo na ang desisyon ni Hana na gawin ang mga sinabi niya. Wala siyang pakialam sa ikasisira ng pamilya ng iba dahil gusto niya si Jomar. Dapat ay maging kanya lang ito. Kinabukasan, agad na ibinalita ni Hana ang nangyari sa kanila ng propesor. Malaki ang pasasalamat niya sa kaibigan niya dahil kung hindi nila sinubukan ng gayuma, marahil ay mananatili siyang nagmamakaawa sa atensyon ni Jomar. Talagang nagpresenta ka pa maging kabit? Seryoso ka ba dyan? Hindi mo ba narinig ang kwento ko? Hindi na siya masaya sa asawa niya. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Bago ako dumating sa buhay niya, hindi na niya yun mahal. Sakto naman na nandito ko, babaeng handang magmahal sa kanya. Pero kabit ka pa rin. Hindi mo maiintindihan. Bahala kang tawagin akong kabit pero hindi ko naman kasalanan na ganun eh. May love sa relationship na to. Nagkamali siyang minahal niya ang babae na yon. Saka hindi naman ako magiging habang buhay na pangalawa lang. Kasi nangako siya sa akin na humahanap lang siya ng lakas ng loob. Hihiwalayan niya ang asawa niya.
Anong love? Baka may gayuma sa relationship na yan. Asado ka naman masyado. Kahit na anong gawin mo, hindi ka magiging main character sa relasyon nilang mag-asawa. Isa ka pa ring kabit, number 2, kay Rida at other woman. Te, kung alam mo lang kung paano ako nagsisisi na nagpadala ako sa panunukso mo sa akin para makagawa rin ako ng kasalanan. Makakasira ako ng pamilya dahil lang sa'yo. Side chick ka be, side chick lang. Wala ka naman ng magagawa, di ba? Nandito na eh. Hintayin mo na lang na magkatuluyan kami. Naniniwala ako na mas mahal niya ako. Mas magiging masaya siya sa akin. Hindi ko siya paghihigpitan kung paano siya paghigpitan ng asawa niya. Kung may mangyayari man na masama, damay ka pa rin naman talaga. Kasi ikaw ang gumayuma sa kanya, di ba? Ayaw mo yun? Napatunayan mo na marunong ka nga talaga sa black magic. Magpasalamat ka na lang sa akin. Ewan ko. Siguro maghanda ka na lang din sa pwedeng balik niyan sa'yo. Hindi naman totoong pagmamahal yung nararamdaman niya eh. Matauhan ka na lang din kasi pamimilit yung ginagawa mo. Isipin mo yung mga anak niya na pwedeng magkaroon ng trauma dahil ibang babae ang pinili ng tatay nila. Hindi mo ako makokonsensya. Alam ko naman ang ginagawa ko. Walang mali dito. Walang mali sa pagmamahal. Naging mas matapang si Hana. Kung dati, humihingi pa siya ng payo sa kaibigan, ngayon ay siya na ang nagdidesisyon mag-isa. Dahil nakuha naman na rin niya ang kanyang nais. Magaling siyang magtago. Kung umasta siya sa klase nila, ay para bang walang nangyayari sa kanila ng propesor kapag silang dalawa lang ang magkasama. Hindi sila nagpapansinan kapag nasa loob ng paaralan, pero madalas na nagkikita sa labas. Umabot na yon ng 1 buwan at masasabi niya na sa araw-araw ng buhay niya ay masaya siya. Daddy, tikman mo po itong luto ko. Masarap po ba? Oo, masarap nga. Ang galing mo talagang magluto. Tatampo ako. Bakit para namang hindi ka nasasarapan? Bakit ganyan ang boses mo? Di ba maglalambing ka sa akin? Ang nonchalant mo naman po, Daddy. Hindi naman kasi ako mahilig maglambing. Ganito na talaga ako. Maging sweet ka naman po, Daddy. Sige na po. Hindi ko talaga kaya. Basta ang alam ko lang mas masarap ka magluto kaysa sa asawa ko. Mas maalaga ka rin. Daddy, parang tanga. Halata naman na mas masarap din ako, di ba? Bet na bet mo nga ang ungol ko eh. Gustong-gusto mo ba yon kapag malakas? Oo naman. Yun ang isa sa gusto ko sa'yo. Kasi mas naliligayahan ako. Gusto ko pang palaging naririnig yun. Gusto mo ba ulit marinig yon? Mas maganda? Mas sexy? Mas masarap? Saka na lang. Tapos ka na ba magluto? Kailangan ko nang umuwi. Nag-chat na sa akin ang asawa ko. Hinahanap na ako sa bahay. Bakit? Hindi ka ba kakain dito? Hayaan mo na yung asawa mo. 1 month naman na tayo, di ba? Kailan mo naman yan hihiwalayan? Chat ng chat sa'yo eh. Naiinis na ako sa kanya. Kung manduhan ka niya, akala mo naman sa kanya ka lang. Akin ka naman na, di ba? Asawa ko pa rin siya. Hindi ko pa rin alam kung kailan ako makikipaghiwalay dahil baka mapatay niya ako. Takot na takot ka naman masyado. Ipakita mo na ikaw ang lalaki. Hindi yung isang sabi niya lang sa'yo, nanginginig ka na. Dito ka na lang sa bahay matulog. Ako lang naman ang mag-isang nakatira rito. Tara na, kumain na tayo. Bukas na lang pupunta ulit ako rito para makasama mo ko. Kailangan ko nang umuwi. Nalilito na si Hana sa kung paano ba umiepekto ang gayuma. Wala naman kasing nagbago sa pag-uugali ni Jomar, maliban na lang sa mabilis niya itong mauto at mapasunod sa mga gusto niya. Pero kapag usapan na ay ang asawa niya, mas sinusunod yon ni Jomar. Palaging mainit ang ulo ng dalaga dahil gusto niya na ang lahat ng atensyon ng kasintahan niya ay para lang dapat sa kanya. Kahit batid naman sa kaalaman niya na pangalawa lang siya.
Para masigurado niya na hihiwalayan nga ni Jomar ang asawa nito, inalam ni Hana ang buong katotohanan sa relasyon nila. Kapag natutulog si Jomar, pinapakialaman naman niya ang cellphone nito. Kumukuha siya ng mga impormasyon. Isang araw, habang wala si Jomar, pinapunta ni Hana ang kaibigan niya. Kahit na may alitan silang dalawa, hindi pa rin naman siya pinababayaan ni Aileen. Mag-isa na lang kasi siyang nakatira sa inuupahan niyang bahay. Simula nang magkolehiyo siya, nagpasya na siyang bumukod. Nung hindi pa nagiging sila ni Jomar, kung sino-sinong lalaki ang dinadala niya sa bahay niya. Hindi tuloy mawari ng kaibigan niya kung matutuwa ba siya na nag-iisang lalaki na lang ang pinagtutuunan ng pansin ni Hana o maiinis dahil sa may asawa pa ito napunta. Nasa bahay lang madalas yung babae kasi affiliate marketing ang trabaho. Tama ba tawag sa kanya? Basta nagpo-promote siya ng mga products. 2 anak niya, yung una sa ibang tatay. Bale nung nagpakasal sila ni Jomar, baby pa yung bata. Isa lang talaga ang tunay na anak nila, yung bunso. At ano naman balak mo kaya inalam mo yung mga ganyang bagay? Gagamitin ko para maghiwalay silang 2. Nasabi ni Jomar na takot siya sa asawa niya. Hindi ka man lang ba natatakot para naman sa sarili mo? Alam mo ba, ang dami kong naririnig sa school na may nagdududa na sa inyong 2. Hindi lang talaga kayo mahuli-huli. Ano naman? Magbabakasyon naman eh. Mga inggit lang yun, no? Hanggat wala silang nakikitang ebidensya sa amin, safe kami. Duda ka naman yata sa galing ko eh. Hindi ako duda sa galing mo. Pero duda ako sa gayuma. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang yan. Ang sabi ng iba, madalas na 3 months lang ang tinatagal nun. Pero ewan ko dyan sa ginawa natin. May mga iba't ibang epekto rin yun sa relasyon nyo. Natatakot ako para sa'yo. Huwag kang matakot para sa akin. Maayos naman ang lahat. Maliban na lang sa hindi pagiging sweet ni Jomar. Mabait naman siya, kaso di talaga siya malambing. Ni hindi ako nilalambing. Naiinis nga ako minsan eh. Tapos ito pa ha, bibihira na lang na may mangyari sa amin. Kasi minsan hindi na siya tinitigasan. Minsan naman, pagod na kaagad. Parang ang boring na niya sa kama. Paano naman hindi magiging boring yun? Matanda na yun. Tapos pagod pa sa trabaho. Malamang bago ikaw, may nangyari na muna sa kanila ng totoo niyang asawa. Baka masaktan ka pa sa sinabi ko ha. Alam mo naman siguro yun. Hindi niya kaya dala-dalawa dahil mahina na ang resistensya niya. Wala na raw naman nangyayari sa kanila ng asawa niya dahil hindi na nga niya mahal. Nahihirapan lang siyang hiwalayan. Yun na lang yun. Iniisip niya rin siguro ang anak niya. Pero isa lang naman yun eh. Kung sakali man na magsasama kami, pwede kong alagaan ang anak niya. Wow, upgraded naman na pala ang pagiging kabit mo. Handa ka na talaga maging stepmom? Hay, basta. Bahala ka sa desisyon mo sa buhay mo. Kahit naman anong sabihin ko sa'yo, hindi mo rin naman ako pakikinggan, di ba? Mas gugustuhin mo pa rin yung si Sir Jomar kahit na alam mo may asawa na. Ewan ko ba sa'yo? Kung naging tao ang katangahan, ikaw mismo yun. Ang pagiging kabit pala talaga pinipili, hindi aksidenteng nangyayari. Isa pa, bakit ganun ang gayuma niya? Iba yun sa inaasahan ko. Di ba dapat baliw na baliw siya sa akin? Handa niyang gawin ang lahat makasama lang ako. Kahit na may asawa pa siya, ako pa rin ang pipiliin niya. Bakit itong sa kanya, mas inuuna pa rin niya ang asawa niya? Para naman siyang hindi nagayuma eh. Gusto ko yung sobrang lala. Alam mo na first time ko, di ba? Hindi ko naman kayang kontrolin yun, no? Baka kasi mas mahal niya talaga ang asawa niya, kaya hindi ganun kaepektibo ang nangyaring gayuma. Ang demanding mo naman. Pinupuntahan ka na nga at nakakasex mo na, tapos gusto mo pa maging mas malala. Hindi naman na siguro pwede yun. Ang mga kabit talaga ngayon, gusto sila na lang palagi ang sentro ng atensyon ng mundo. Kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, tigilan mo na yung pakikiapid sa asawa ng iba. Dahil baka kapag dating ng panahon, pagsisihan mo talaga ng malala.
Marami pang masasakit na salitang sinabi si Eileen sa kanyang kaibigan. Pero katulad ng kanyang inaasahan, hindi nga siya pinakinggan nito. Pinipilit pa rin ni Hana na siya ang para kay Jomar. Nang dumating ang bakasyon, bibihira na lang silang magkita ni Jomar. Nakakalabas lang kasi ito kapag may mahalagang gagawin dahil nga sa paghihigpit ng asawa. Isang araw, hindi na matiis pa ni Hana na maghintay sa hindi sigurado. Pinuntahan niya si Jomar sa bahay nito. Sakto naman na wala roon ang babae at ang 2 bata lang ang kasama ni Jomar. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ng asawa ko. Daddy, miss na kita eh. Tara na sa bahay. Gusto na kitang makasama. Hayaan mo na kasi ang asawa mo. Sige na po. Kailangan kita, Daddy. Ilang araw na akong walang diligo. Mamayang gabi pupunta ako. Huwag muna ngayon ha. Baka umuwi na yun at makita pa tayo. Sige na, pupuntahan kita mamaya. Promise mo yan ha. Nakapalit pa naman ako ng sapin ng kama. Pwede na ulit natin yung dumihan. Hihintayin kita ha. Nang makaalis na si Hana, sakto naman na nasa lubong niya ang asawa ni Jomar. Tiningnan lang siya nito pero halata naman na hindi siya kilala. Hindi na rin siya nag-abala pa na makipagmatigasan sa babae dahil alam niya na siya pa rin naman ang mas higit sa kanilang dalawa. Tinupad din ni Jomar ang pangako niya. Tumakas siya sa bahay nila para lang puntahan si Hana. Ano ba naman yan? Bakit ayaw mo? Ano, may nangyari ba sa inyo ng asawa mo, ha? Akala ko ba mas mahal mo ko? Pagod lang talaga ako. Hindi ba pwede na sa susunod na lang? Hindi rin ako mahilig sa ganito. Halos araw-araw kasi gusto mo may nangyayari sa ating dalawa. Hindi ka ba nagsasawa? Hindi naman pwede yung ganun. May pangangailangan din naman ako. Kung mahal mo ko, ibibigay mo yun sa akin. Dapat mas napapaligaya mo ko. Hindi pwede yung ganito. Tapos kapag pupuntahan mo ko, saglitan lang. Palagi pang kailangan mong maglaan ng mas maraming oras para sa asawa mo. Paano naman ako? Mahal kita pero hindi ko pwedeng iwan ang asawa ko. Papatayin niya ako. Kung papatayin ka niya, dito ka na lang sa akin. Papatayin niya tayong dalawa. Ganito na lang tayo. Di ba ang sabi mo okay lang naman sa'yo? Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Pwede naman tayong magtago lang. Ayokong mawala ka sa akin, Mami. Oo nga, pero sana gumagawa ka rin ng paraan para naman magkasama na talaga tayong dalawa. Kasi ako, gusto ko talagang ikaw ang maging asawa ko. Tutulungan naman kitang palakihin ang anak mo eh. Kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, makakahanap na ako ng magandang trabaho. O di ba? Ang ganda na ng buhay natin. Hindi mo na kailangan sumama sa asawa mo. Maghintay ka pa ng konting oras ha. Ikaw lang ang mahal ko. Sa'yo ko nakita lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Wala kang katulad, walang kapantay. Kahit naman ako, ikaw ang gusto kong maging asawa at makasama ng habang buhay. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magtago. Pasensya ka na. I love you, Mami. Nakakainis ka talaga. Kahit wala kang kalambing-lambing, kuhang-kuha mo pa rin ako. I love you too, Daddy. Sinubukan ulit ni Hana na romansahin ang nobyo. Baka sakaling manumbalik ang init ng katawan nito. Nagtagumpay naman siya sa ginawa niya, kaya ng gabing yon ay may nangyari sa kanilang dalawa. Nagtiyaga na lang si Hana kahit na hindi siya nasiyahan sa kanilang pagtatalik. Nakukulangan siya sa mga kilos ni Jomar pero dahil mahal niya ito ay tinanggap na lang niya. Tuwing gabi na lang sila nagkikitang dalawa. Palaging tumatakas si Jomar sa asawa niya dahil kahit na anong gawin niya ay hinahanap-hanap niya rin si Hana. Hindi niya magawang makatulog kapag hindi niya ito katabi. Yun na lang ang pinanghahawakan ng dalaga na kahit na anong mangyari, siya pa rin talaga ang gustong makasama ng nobyo. Kung sakali na may magagawa lang siya para paghiwalayin ng dalawa,
Ayaw pa rin namang isa publiko ng dalaga ang relasyon nila dahil pareha silang masisira. Mapapatalsik sa kanilang paaralan si Jomar at baka kapag sa iba na ito nagturo, may ibang babae naman ang umagaw rito. Malapit na ulit tayo makapag-date. Magpapasok ka na. Magkikita na ulit tayo araw-araw. Alam mo ba, para akong nababaliw kapag hindi ko nakikita ang mukha mo. Hinahanap-hanap ko pa ang amoy mo. Ang galing nga eh. Magpa 5 months na tayo, pero mahal na mahal pa rin natin ang isa't isa. 3rd year na ako sa pasukan. 1 taon na lang, pwede na nating ilabas tong relasyon natin. Hindi na ako makapaghintay. Bubuo na rin tayo ng sarili nating pamilya. Hindi na ako matatakot na gumawa ng hakbang para maagaw ka sa asawa mo. Yun ang gusto mo, di ba? Oo, sana nga maagaw mo na ako. Dahil pagod na ako makasama siya. Hindi katulad kapag ikaw ang kasama ko. Palagi ako nakangiti. Palagi mo ako napapasaya. Basta, dapat akin ka lang din ha. Baka may iba ka pang lalaki. Kung may iba ba akong lalaki, magsiselos ka ba? Oo naman, magagalit ako. Baka ako naman na makapatay ng iba. Dapat akin ka lang. Minsan nga kapag nakikita kong may mga lalaking umaaligid sa'yo, gusto ko silang saksakin. Wow! Ayun naman ang gusto kong marinig. Nakakakilig talaga kapag nakikita kong nagsiselos ka. Isa lang kasi ang ibig sabihin nun eh, na mahal mo talaga ako. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita ipagpapalit sa iba. Tayo pa rin hanggang sa huli. Noong una, kayang panindigan ni Hana ang mga sinabi niya. Pero dahil sa taglay niyang kalandian, hindi niya pa rin maiwasan na makipagtalik sa ibang lalaki. Sa mga kalalakihan lang kasi na yun niya nakukuha ang kaligayahan na hindi maibigay ni Jomar. Alam niya sa sarili niyang mahal niya ang kasintahan, pero naghahanap pa rin siya ng taong papawi sa uhaw niya. Madali lang niyang nagagawa yun, lalo na kapag nasa klase si Jomar. Itinago ni Hana sa lahat ang sikreto niyang yun hanggang sa nalaman na lang yun ng kanyang kaibigan. Talagang nababaliw ka na? Ginayuma mo yung tao kasi gusto mo siya, tapos ngayon hahanap ka naman ng ibang lalaki? Nakikipag-sex ka sa kanya tapos nakikipag-sex ka rin sa iba? Girl, ano ba yan? Huwag mo naman babuyin ang sarili mo. Pwede ba? Huwag mo nga akong husgahan. Hindi mo naman alam ang pinagdaraanan ko. Kung ikaw kaya sa sitwasyon ko, gusto ka rin ng lalaking talagang todo bigay sa kama. Kung pagiging asawa, si Jomar na yun. Pero kung sa pagbibigay ligaya sa akin, ang boring niya. Sobra. Ang tamad niya pa sa kama. Ako na lang lahat ang kumikilos. Hirap na din ako, no? Tapos madalas kapag ando na ako sa kalagitnaan, bigla siyang titigil kasi tapos na siya. So, paano ako? Kapag natapos na siya, matutulog na siya. Hahayaan na niya ako. Tingin mo ba hindi ako maghahanap nun sa iba? Mahal ko siya kaya tinatanggap ko siya. Kasi siya talaga ang pangarap kong lalaki. Pero labas naman na kapag tinatawag na ako ng laman. Gusto kitang murahin gamit ang iba't ibang lengguwahe. Naririnig mo ba talaga ang katwiran mo? Tumigil ka na nga sa panlalalaki. Bumalik ka na naman. Ano, doble na yung kasalanan mo. Kabit na nga, daig papokpok. Para saan pa yung gayuma, di ba? Kung sa huli, lolokohin mo rin naman pala siya. Nanggulo ka pa ng pamilya nila. Mahal ko nga siya, di ba? Hindi mo ba naiintindihan ng sinabi ko? Tingin mo ba magtitiis ako sa kanya kung hindi ko siya mahal? Hindi lang naman to basta sa gayuma eh. Alam ko rin naman na mahal niya ako. Ano bang problema mo doon? Hindi mo ako hayaan sa ginagawa kong to. Hindi kita pwedeng hayaan dahil ako ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na yan. Ang tanga ko kasi. Ngayon ako ang mas nahihirapan kakaisip ng pwedeng mangyari kapag nawala na yung gayuma. O kapag nahuli kayo ng asawa niya. Tapos idagdag mo pa tong ginagawa mo. Anong mangyayari kapag ikaw naman ang nahuli niya? Makinig ka naman kasi sa akin. Hindi yung palagi na lang yung libog mo ang mas nangingibabaw kaysa dyan sa utak mo. Hindi niya ako mahuhuli kung hindi mo sasabihin. Hindi rin malalaman ng asawa niya kung walang magsasabi.
Alam mo yun, ikaw lang ang may alam ng lahat. Kaya ikaw ang sisisihin ko kapag may maling nangyari. Ewan ko sa'yo! Sana mawala na yung gayuma na yan nang matauhan ka na! Hindi na natigil ang bangayan ng magkaibigan dahil magkaiba sila ng opinyon sa mga bagay-bagay. Hindi rin naman tumitigil si Hana sa pakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki habang nakikipagkita rin siya ng patago kay Jomar. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama sila sa kama at nakapatong sa kanya si Jomar, bigla na lamang siya nitong tinutukan ng gunting sa leeg. Daddy, ano ba yung ginagawa mo? Ibaba mo nga yan, ano ba? Natatakot ako. Huwag ganyang biro. Baka masaksak mo ko sa leeg. Sino yung lalaki na yon? Sinong lalaki? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Sino ang lalaki mo? Nakita ko kayo mismo na lumabas ng hotel. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo akong lolokohin dahil baka mapatay kita? Wala akong alam sa sinasabi mo. Please, natatakot ako. Mahal na mahal kita, hindi kita lolokohin. At hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Siguraduhin mo lang dahil baka mawakwak ang leeg mo. Yun ang unang beses na nakita ni Hana ang nobyo na ganun magalit. Dahil nakaramdam siya ng takot, itinigil muna niya saglit ang pakikipagkita sa ibang lalaki. Nakapag-usap din sila ni Aileen at sinabi sa kanya na maaaring isa nga yun sa epekto ng gayuma. Dahil mahal na mahal siya ni Jomar, hindi naman din yun papayag na may ibang lalaking gagalaw sa kanya. Lalo pa at hindi rin naman lubos na kilala ni Hana ang nobyo. Pero kahit na itigil ni Hana ang pakikipagkita sa ibang lalaki, may araw na hinahanap-hanap talaga yon ang katawan niya. Gusto niyang mas mag-ingat palalo dahil baka makita siya ni Jomar at tuluyan na siyang patayin. Isang araw, habang papasok sa paaralan si Hana, bigla na lang may humila ng buhok niya. Kinaladkad siya nito papasok sa loob ng paaralan habang isinisigaw na isa siyang kabit, mang-aagaw at babaeng mapanira ng pamilya. Gustong lumaban ni Hana pero malakas ang babae. Ilang sandali pa at pumatong ito sa kanya at pinagsasampal siya. Hindi niya magawang ipaglaban ang kanyang sarili at wala rin naman taong umaawat sa kanila. Hanggang sa unti-unti siyang hinuhubaran ng babae. Nang matanggal ang pang-itaas niyang saplot, muli siyang hinila noon at ipinagsigawan ang sikreto nilang relasyon ni Jomar. Wala nang mukha pang maihaharap si Hana sa lahat dahil nakita na rin pati ang katawan niya ng mga taong nakikinood sa kaguluhan. Natigil lang ang pagpapahiya sa kanya nang dumating si Jomar at Aileen. Agad na inawat ni Jomar ang asawa niya at si Aileen naman ay binalot ang hubad na katawan ng kaibigan. Agad din silang umalis. Nakakahiya. Anong gagawin ko? Hindi ko rin alam. Ang daing taong nakakita at nakarinig. For sure, ipapatawag kayo niyan. Ayoko nang mag-aral. Nakakainis naman. Bakit ba biglang nanggulo yung asawa ni Jomar? Hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Buisit na babae yun. Pinahiya niya ako sa lahat. Hindi ako papayag na ganun lang yun. Gaganti ako sa kanya. Hindi ka makakaganti doon dahil halata namang baliwang babae na yun. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit takot si Jomar sa kanya. Kasi kaya pala talagang pumatay ng asawa niya. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Mas maganda siguro na itigil mo na lang din ang pakikipagrelasyon mo kay Jomar. Para sa ikabubuti mo. Bakit mo ba ako pinipilit na lumayo sa kanya? Dapat ang baliw na babae na yun ang lumayo sa kanya. Mahal ako ni Jomar. Mahal namin ang isa't isa. Dapat ang asawa niya ang umiwas. Pinahiya na nga niya ako ng ganon. Tapos ang tingin mo rito, ako pa ang masama. Ay, ano ba Hana? Pati ba talaga ikaw nababaliw na, ha?
Hindi nga kasi pwedeng magkaroon ng kayo. Hindi rin naman kayo matatahimik, lalo na't baliw din ang asawa ni Jomar. Hindi ako lalayo kay Jomar. Hanggat ako ang pinipili niya, hindi kami maghihiwalay. Alam ko naman na maaagaw ko na siya sa asawa niya eh. Hindi ka talaga lalayuan ng tao dahil nasa ilalim siya ng gayuma. Utang na loob naman, Hana. Huwag mo naman sirain ang tuluyan ng buhay mo. Hanggat may pagkakataon ka pang tumakas ka naman na. Hindi ka lulubayan ni Jomar at lalong hindi ka lulubayan ng asawa niya. Huwag ko naman sanang mabalitaan na nasaksa ka na o mas malala pinatay ka na. Please, awa na lang sa sarili mo. Sinamahan muna ni Aileen ang kaibigan niya. Hanggang sa sumapit ang gabi, nagpakita na naman si Jomar. Dahil natutulog si Hana, gumawa ng paraan ang kaibigan niya para makausap si Jomar. Si Aileen na mismo ang iisip ng paraan para matigil ang anumang namamagitan kina Hana at Jomar dahil alam niya na simula pa noong una, siya ang may dahilan kaya gano'n ang nangyayari. Siya ang nagsagawa ng gayuma kaya habang buhay niyang sisisihin ang kanyang sarili kung may masamang mangyayari. Ako na po sir ang makikiusap sa inyo. Lumayo na kayo kay Hana. May asawa na kayo. Ayusin mo na lang ang pamilya mo. Wala kang karapatan na pagsabihan ako. Hindi ikaw ang makakapaglayo sa akin kay Hana. Wala ni isa sa inyo. Akin lang siya. Kami lang ang dapat na magkasama. Nababaliw ka na rin. Kaya ka ganyan dahil sa gayuma. Ginayuma ka namin, sir. Kaya ngayon pa lang, Sige, subukan mo magsalita pa. Gigilitan ko ang leeg mo. Huwag mo nang hintayin pa magalit ako. Hindi malalayo sa akin si Hana. Mahal na mahal ko siya. Tandaan mo yan. Lumayas ka na rito. Lumabas ka na! Nanginginig pa ang tuhod ni Aileen habang naglalakad siya palabas ng bahay ng kaibigan. Hindi niya akalain na may ganoong klaseng ugali na itinatago si Jomar. Kapag nasa paaralan naman sila, sobrang bait nito. Noong hindi pa siya nagagayuma, makikita kung gaano siya kapasensyoso at maginoo. Lumabas ang isang natatagong ugali nito dahil sa gayuma. O baka dahil iba na rin ang katauhan niya, dulot na rin ng pamali-mali nilang ritual noong isinasagawa ang gayuma. Hindi na alam ni Aileen ang nangyayari. Ang gusto na lang niyang gawin ay ang mawala ang gayuma kay Jomar. Para matigil na rin ang kaibigan niya sa paghabol at pagkabaliw sa asawa ng iba. Kinabukasan, hiyang-hiya si Hana na pumasok dahil bawat taong makakakita sa kanya ay nagbubulungan. akala ata ng mga taong to malilinis sila. Wala naman akong ginagawang masama Hindi ko naman kasalanan na akong pinili ni Jomar. Katulad ng inaasahan, ipinatawag sila sa opisina pero mabilis namang nadepensahan ni Hana ang kanyang sarili na baka nagkamali lang ang asawa ni Jomar. Kahit naman daw kanino itanong ay walang makakapagbigay ng ebidensya na may namamagitan sa kanilang dalawa. Sinabi rin ni Jomar na ganun daw talaga ang asawa niya. Lahat ng babae ay pinaghihinalaan na babae niya. Kahit na maganda ang naging paliwanag nilang dalawa, nauwi pa rin sa pagtanggal kay Jomar. Kahit na pinipilit ni Hana na ipaliwanag sa kanila na hindi naman si Jomar ang may kasalanan sa pagpapahiya sa kanya, hindi pa rin siya pinakinggan. Dahil bit-bit din daw ang kahihiyan ng kanilang paaralan. Lalong dumagdag ang problema ni Hana. Ngayon na hindi na sila magkikita sa iisang paaralan, baka maging komplikado ang kanilang relasyon. Pagka-uwi sa bahay, agad na nag-usap ang dalawa. Paano na yan, Daddy? Mamimiss kita. Nakakainis naman kasi ang asawa mo. Ngayon na alam naman na niya, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa kanya? Halika na, magsama na tayo dito sa iisang bahay. Total, pwede naman na rin yun kasi hindi ka naman na nagtuturo kung saan ako nag-aaral, di ba? Malapit na tayo magsama.
Inaasikaso ko na lang ang mga papel para sa paghihiwalay namin mag-asawa. Huwag ka mag-alala ha. Sure ka na dyan, ha? Aasahan ko na dito ka na sa bahay lilipat. Ngayon na wala akong trabaho, baka matagalan ako makapunta sa'yo. Pero sisikapin ko na gabi-gabi kang pupuntahan ha. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin na takot ka pa rin sa asawa mo. What if ipakulong na lang natin siya? Sinaktan niya ako at pinahiya eh. Tapos kapag nasa kulungan na siya, magsama na tayong dalawa. Malabong mangyari yon dahil mag-asawa kami. Kung sa batas ka kakapit, matatalo ka lang dahil lalabas pa rin nakabit ka. Ano ba namang klaseng batas meron dito sa Pilipinas? Dapat kapag mahal mo ang isang tao, kahit pakasal ka, pwede. Lugi naman ako nito. Mas kakampihan pa rin ang legal na asawa kaysa sa akin. Pero wag mo ko ipagpapalit sa kanya, ha? Oo naman, mahal na mahal kita. Kahit na wala na si Jomar sa paaralang pinapasukan ni Hana, hindi pa rin nawawala ang mga usap-usapan sa pagiging kabit ng dalaga. Ayaw na niyang pansinin ang sinasabi ng mga yon dahil alam niya naman sa sarili niya na kahit kabit siya, mas mahal naman siya kaysa sa asawa. Habang tumatagal, gumugulo ang kanilang relasyon. Minsan ay mahal na mahal siya ni Jomar, minsan naman ay baliwala lang siya. May pagkakataon na baliw ito sa kanya. Naguguluhan na si Hana at iniisip niya na maaaring dahil yon sa gayuma. Baka unti-unti na itong nawawala hanggang sa humingi na naman siya ng tulong sa kaibigan niya. Isang himala na hindi tumanggi si Aileen. Ubusin mo lahat yan ha. Ihalo mo yan sa kakainin o iinumin niya. Mas effective ba to? Hindi na talaga mawawala ang gayuma? Salamat dito, ha. Alam mo, konti na lang kasi magsasama na kaming dalawa. Ramdam ko, lalayo na kami sa lahat at mamumuhay na masayang magkasama. Pero ikaw tong nanloloko rin. Alam ko na hindi mo pa rin tinitigilan ng makipagkita sa ibang lalaki. Hindi ko naman mahal ang mga yun. Kailangan ko lang sila para paglabasan ng init ng katawan ko. Pero alam mo naman na si Jomar pa rin ang mahal ko eh. Siya lang at wala ng iba. Sa kanya ko nakikita ang masayang pamilya. Na magiging mabuting ama siya para sa magiging anak namin. Hihiling ka ng masaya at payapang pamilya mula sa lalaking inagaw mo sa asawa ng iba? Walang katahimikan sa ganun, Hana. Kung anong gulo ang idinulot mo sa iba, yun din ang higit na gulong dadaan sa pamilyang bubuuin nyo. Walang masayang galing sa agaw. Tandaan mo yan, Hana. Hindi na nakinig pa ang dalaga. Nagmamadali siyang umuwi para paglutuan si Jomar. Inihalo niya rin ang gayumang bigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Nang matapos silang kumain ng hapunan ng kasintahan, nilandi naman na ito ni Hana dahil gustong-gusto na niya ulit itong makasiping. Ang bango mo naman, Daddy. Tara na sa kwarto. Doon na tayo maglaro. Alam mo ba, miss na kita. Gusto ko na ulit makitang nakapatong ka sa akin. Miss ko na ang mga haplos mo. Ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Hindi ko alam kung ano tong bigla kong naramdaman sa'yo. Pero gusto ko nang itigil kung anong ginagawa natin. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kaya mawala ang pamilya ko. Hindi ko alam bakit kita pinatulan. Nababaliw na yata ako. Kung ano-ano nang ginawa ko para masira ang pamilya ko, ang karir ko. Hindi dapat kita ginusto eh. Ano nangyari sa akin? Ay, si Daddy naman kung ano-ano na naman ang sinasabi. Mahal mo ko, di ba? Mahal na mahal natin ang isa't isa. Kaya kung ano man yung bigla mong naisip, wala lang yan. Iiwan mo na nga ang asawa mo para sa akin eh. Ay, alam ko na. Gusto mo na talagang gawin natin, no? Halika na sa kama. Doon natin pag-usapan yan. Bitiwan mo ako. Huwag mo ko hawakan. Bakit ba ganitong ginawa ko? Ang gulo na ng buhay ko. Bakit ako nangaliwa? Hindi pwede to. Ano ba? Bakit ba ganyan ka na naman? Dahil sa'yo.
dahil nagkaroon ako ng kasalanan sa pamilya ko. Naguguluhan ako, hindi ko alam kung bakit kita pinatulan. Hindi ko naman maramdaman na gusto kita. Nandidiri ako sa'yo at sa mga pinaggagawa nating dalawa. Para akong nawala sa sarili ko para gawin lahat yun. Ngayon na nakikita kita, wala akong ibang maramdaman kundi ang galit. Daddy, ano ba? Mahal mo ko. Ako lang kamo ang mahal mo. Mas mahal mo ko kaysa sa asawa mo, di ba? Baka naman naguguluhan ka lang dahil sa sinasabi ng iba. Tingnan mo ko. Hawakan mo ko. Ayoko, nakakadiri kang babae. Wag na wag mong guguluhin ang pamilya ko. Noon pa lang alam kong hindi ka nagagawa ng mabuti. Hindi ko lang talaga alam kung anong ginawa mo sa akin para mapapayag mo ako sa mga gusto mo. Baka totoo nga ang sinabi ni Aileen na ginayuman niyo lang ako. Nagpapapaniwala ka sa babae na yon? Hindi yun totoo! Kung hindi yun totoo, bakit ganito ang nararamdaman ko ha? Bakit nanginginig ako sa galit kapag naaalala kita? Bakit? Please, Chomar. Huwag mo kong iiwan. Nasa ang pangako mo na ako lang. Na ako ang pipiliin mo. Diba, ang dami nating pangarap. Please, please, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Please, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Kahit na lumuhod si Hana, hindi niya pa rin nakuha ang loob ni Jomar. Ang inaakala niyang gayuman na tatalab para mas lalo siyang mahalin ay tila ba isang sangkap para magising na sa katotohanan si Jomar. Naiwan si Hana mag-isa habang halo ang galit at sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman matatanggap na nagmamakaawa siya ng pagmamahal sa isang lalaki na dapat ay kusang ibinibigay sa kanya. Dahil sa galit ng dalaga, napasugod siya sa bahay ng kaibigan. Doon niya rin nalaman na hindi talaga gayuma ang ibinigay sa kanya, kundi isang erbal na may ritual para maibalik na sa dating kaisipan si Jomar. Ibalik mo siya sa akin. Kailangan ko siya. Hindi pwede, Hana, dahil ikaw naman ang nawawala sa sarili mo. Tama na yung ginawa mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Hindi pwede. Traitor ka. Nagtiwala ako sa'yo. Ang sabi mo mamahalin niya ako ng walang hanggan. Tapos biglang ikaw pa pala ang magiging dahilan para iwan niya ako. Hindi ako papayag. Kailangan ko ng gayuma. Kailangan ko siya sa buhay ko. Pasensya ka na, pero hindi ko na ulit gagawin yon para sa'yo. Gusto ko maayos mo naman ang buhay mo. Ayoko maging habang buhay kang kabit. Buhay ko naman to eh. Hindi pwede. Gusto ko si Jomar. Gusto ko akin lang siya. Gumawa ka ng paraan. Natigilan sa pagsasalita si Hana matapos siyang sampalin ng kaibigan. Sana sa lakas ng sampal ko, maalog yung utak mo. Nang sa ganun, hindi ka na mabaliw sa lalaking may asawa na. Kahit naman hawak mo na si Jomar, ano bang ginagawa mo? Di ba nakikipagkita at nakikipagtali ka pa rin sa ibang lalaki? Hindi si Jomar ang magpapatino sa'yo, Hana. Ikaw ang dapat na magpatino sa sarili mo. Huwag mong hayaan na maging ganyang kakababa. Maging ganyang kakaruming babae. Hindi mo kasi alam kung anong pinagdaraanan ko. Hindi na ako makakahanap pa ng lalaking gaya ni Jomar. Palagi mo yung sinasabi. Makakahanap ka pa naman eh. Sa totoo lang, yung mas higit sa kanya. Kung aayusin mo lang ang sarili mo at ang pagpili ng lalaki mo, malalaman mong di talaga si Jomar ang para sa'yo. Kung may katiting ka pang respeto sa sarili mo, please lang, iwasan mo naman na maging kabit. Hayaan mong piliin ka, hindi yung ikaw pa ang namimilit. Hindi na kumibo pa si Hana. Ayaw niya pa rin naman talagang tanggapin na hindi na siya ang mahal ni Jomar. Kaya pumunta siya sa bahay nito at doon siya nagwala. Kahit na ang daming taong nakakakita sa kanya, wala siyang pakialam. Pinagbabato niya ang pinto ng bahay ni na Jomar dahil lang sa ayaw nitong magpakita sa kanya. Hanggang sa tuluyang lumabas ng bahay si Jomar para pigilan siya. Pwede bang umalis ka na? Huwag ka manggulo rito. Nakakahiya sa kanila. Nakakahiya sa kanila? Sino ba sila, ha?
Daddy, please, tara na. Uwi na tayo sa bahay. Mahal na mahal mo ko, di ba? Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na rito. Huwag mo hayaang lumabas pa ang asawa ko. Hindi na tama tong ginagawa mo, Hana. Sinira mo ng pangalan ko sa school. Huwag mo naman tuluyang sirain ang pagkatao ko. Mas mahal ko ang asawa ko, ang pamilya ko. No, hindi yan totoo. Takot ka lang sa kanya, di ba? Kaya nga hindi mo siya maiwan dahil baka patayin ka niya. Hindi mo siya mahal. Ako ang mahal mo. Tinatakot ka lang niya kaya ka ganyan. Oo, takot ako sa kanya, kaya matakot ka rin para sa buhay mo. Kilala ko ang asawa ko. Handa siyang pumatay kapag nagsiselos. Huwag mo na akong guluhin, manahimik ka na. Para na rin sa katahimikan nating lahat. Kita mo na? Takot ka lang. Pero halatang ako ang mahal mo. Sumama ka na sa akin. Handa kitang ipaglaban sa lahat. Miss De La Cruz, wala kang mahihita sa akin. Hindi kita gusto, hindi kita mahal, at mas lalong hindi kita pipiliin. Bata ka pa, makakahanap ka pa ng lalaking para sa'yo. Hindi lalaking kasal na sa iba at meron ng pamilya. Hindi ako ang para sa'yo, kaya tama na tong ginagawa mo. Parang awa mo na. Hindi pa rin pumayag si Hana. Nagbanta siya na hindi siya aalis hanggat hindi sumasama sa kanya si Jomar. Pinagmumura niya rin ang asawa nito at hinahamon na lumabas. Ilang beses na siyang pinatigil ni Jomar at pinagsabihan na huwag niyang gagawin yun dahil hindi niya magugustuhan ang kayang gawin ng asawa nito. Ilang sandali pa, lumabas nga ang asawa ni Jomar. Matalim ang mga tingin kay Hana, tila ba napakadilim ng pagkatao. Pinigilan ni Jomar ang asawa pero nakawala ito sa pagkakahawak niya. Agad na sumugod kay Hana at sinaksak siya. 3 beses na bumaon ang kutsilyo sa tiyan ng dalaga bago siya bumagsak sa sahig at bago naawat ni Jomar ang asawa. Hindi pa nasiyahan ang asawa nito at pinagsigawan sa lahat na si Hana ang kabit ni Jomar. Nais pa sanang suguri ng babae ang dalaga pero may mga rumisponde na ring pulis sa naturang kaguluhan. Dinala si Hana sa ospital. Mabuti na lang ay naagapan ang mga saksak niya bago siya maubusan ng dugo. Lahat ng kilos sa ospital, si Eileen ang gumawa. Hanggang sa nagising na rin si Hana pero hindi pa maayos ang kalagayan. Si nanay at tatay mo bukas pa makakapunta. Hindi ko na sana sasabihin sa kanila kaso baka kung anong mangyari sa'yo. Ano, kumusta naman ang kalagayan mo? Nagpunta ba si Jomar? Jomar na naman. Wala, hindi yun magpapakita sa'yo. Dahil tumakas na sila, umalis na siya kasama ang asawa niya. Ayan naman kasi ang sinasabi ko sa'yo hindi ka kasi nakikinig sa akin. Dahil sa kahahabol mo kay Sir Jomar, ayan, munti ka nang mamatay. Psychopath naman pala yung asawa nun. Kaya naman pala takot si Sir Jomar kasi kahit nalilink na babae sa kanya, sinasaktan ng asawa niya. Sabihin mo kay Jomar, punta siya sa bahay kasi baka saktan siya ng asawa niya. Utang na loob, Hana. Nasa ospital ka, munti ka nang mamatay, pero kalandian mo pa rin ang aatupagin mo. Hindi ka na nga nun pupuntahan. Mag-move on ka na, okay? Hindi ka nun mahal, sadyang naapektuhan lang siya ng gayuma. Kung mahal mo pa ang buhay mo, tigilan mo na siya. Dahil yung asawa nun halatang hindi nagbibiro. Mabuti na lang yan lang ang tinamu mo. Baka kung talagang walang nakaawat, tiyak nasa kabaong ka na ngayon. Pero, mahal ko si Jomar. Mahal niya ako. Paulit-ulit na lang tayo. Basta, wala na siya sa buhay mo. Isa ka na lang ding parte ng pagkakamali ni Sir Jomar na habang buhay niya ring pagsisisihan. Sana dumating na ang araw na makabawi ka na rin sa sarili mo. Pati yung mga pagkilala mo sa mga lalaking katawan lang ang habol sa'yo. Tigilan mo na yon dahil baka magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Bata ka pa, Hana. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka. May pag-asa pa ang buhay mo.
Kahit na mahirap pakisamahan si Hana, hindi pa rin siya iniwan ng kaibigan. Si Aileen ang naging sandigan niya ng mga panahong hinahanap-hanap niya si Jomar. Pinapaalala palagi sa kanya ang maling nagawa niya. Huminto si Hana ng isang semester dahil kailangan niyang magpagaling. Hindi lang sa saksak sa kanya ng asawa ni Jomar, kundi pati na rin sa naging kabaliwan niya sa lalaking may asawa. Mahirap para sa kanyang tanggapin na hindi talaga sila ang itinadhana. Kahit na mahal niya si Jomar, unti-unti niya ring hinahayaan ang sarili na makalimot. Hindi man tunay ang naramdaman ni Jomar para sa kanya, alam ni Hana na tunay na pagmamahal naman ang ipinadama niya rito. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, naging maayos na rin si Hana. Naging gabay si Aileen para sa tuluyan niyang pagbabagong buhay. Hindi na siya nakikipagkita kung kani-kaninong lalaki. Nilinis niya ang sarili matapos niyang makagawa ng karumihan. Doon niya napagtanto na tama nga si Aileen na hindi pa huli ang lahat, na may pag-asa pa naman talaga para siya ay maging isang mabuting babae. Natanggap na rin ni Hana ang lahat at nalimot na rin ang pagmamahal kay Jomar. Unti-unti na ring nawawala ang isyu niya sa paaralan nang minsan siyang ipahiya ng asawa ng propesor. Para na siyang ibang tao, isang babae na alam ang halaga niya. Ayan, si Jonathan. Mabait yan. Pinsan niya ng boyfriend ko. Architect yan. Solid, walang sabit yan. Single na single. Akala ko ba bawal muna ako sa lalaki? Hoy, wala ko sinabi na bawal ka sa lalaki. Ang sabi ko, go ka sa lalaking pahahalagahan ka rin. Try mo na makipag-date sa kanya. Sigurado, pasok yan sa taste mo. Wish ko, sana makahanap ka na ng lalaking mamahalin ka at ibibigay sa'yo ng kusa ang pagmamahal ng hindi mo na yun ipagmamakaawa sa kanya. Paano kapag niloko naman ako niyan? Sabihin mo sa akin, kukulamin ko siya. Pwede ko naman subukan, di ba? Kahit medyo mali-mali ang ritual. Wag lang talaga niyang susubukan. Ako, yari siya sa akin. Best friend ko pa talaga ang lolokohin niya. Nakakatakot talaga magkaroon ng witch na kaibigan. Ang daming alam sa black magic. Turuan mo nga ako niyan minsan para ako naman ang gagawa ng ritual. Gagawin kong palaka ang mga manlolokong tao. Meron ba nun? Tangik, wala atang ganun. Meron kaya? Tingnan ko nga sa itim na libro ni Lola. Nagtawanan ang dalawang magkaibigan dahil sa iba't ibang usapan nila tungkol sa mahika. Masaya na si Aileen na nakikitang masaya ang kaibigan niya at unti-unti na nitong kinikilala ang sarili. Alam na rin ni Hana ang mga pagkakamali niya sa nakaraan at ayaw na niyang maulit ang mga yun. Wala na rin siyang naging balita pa tungkol kay Jomar. Dahil simula nang umalis ito, wala na ni isa sa mga kakilala niya ang nakakita rito. O walang nakakaalam kung nasaan na nga ba siya nakatira. Sa totoo lang, kung may pagkakataon na magkausap ulit silang dalawa, nais na humingi ng tawad ni Hana sa lahat ng nagawa niya. Mula sa panlalandi niya rito hanggang sa ginayuman niya ito. Pero iniisip na rin ni Hana na mas makakatulong sa kanilang dalawa kung hindi na muli pang magtatagpo ang kanilang landas. Hinihiling niya rin na maging maayos ang pagsasama ng mag-asawa kahit na alam niyang may lamat na yon dahil sa ginawa niya. Pipilitin na lamang ni Hana na wala na ulit ibang pamilya ang masisira ng dahil lang sa kanya. Naging bukas na rin ang puso niya para sa iba. Gusto niyang magmahal. Nais niyang maramdaman ang tunay na pag-ibig na hindi gagamitan ng kahit na anong mahika. Sadyang merong mga pagkakamaling pinipili ang mga tao. Dahil sa pagmamahal o sa hilig. Pero sa lahat ng kamalian ay darating din ang araw na maitutuwid ito kung gugustuhin. Mahirap makawala sa isang kasalanan kung pilit itong nakikitang tama.
Pero sa oras na bitawan ang kamalian na yon, darating naman ang panibagong buhay na puno ng makabuluhang kwento. Yon ang napagtanto ni Hana. Minsan siyang naging malanding babae at naging kabit. Pero lahat yon ay binago na niya. Ang nakaraan niya ay hindi kailanman makakaapekto sa kasalukuyang binago niya. Nalaman niya rin na kailanman hindi talaga naging maganda ang dulot ng gayuma. Hindi lang pamilya ng iba ang nasisira, kundi ang kanila ring mga sarili. Ang tunay na pagmamahal ay hindi inaagaw, kundi kusang natatanggap. At ang kapatawaran, bago ito hanapin sa iba, matutong ibigay ito sa sarili. Ang maling landas ay laging may kabayaran, pero may pag-asa ring bumawi at magsimulang muli dahil hindi pa naman huli ang lahat. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Sidney Crosswind, Supladong Pasaway, Perlin Nicor, Matt Sarol, Mary Jane Rico, Ann Callejo, Florence Hervasio, Jaja C. at sa lahat ng mga tagatahian ng C. Valle, Michelle Esperon at sa kanyang anak na si Renzo Esperon, Ilocana Vlog ng Qatar. Pagbati rin sa inyo, Mirna Alfaro, Girly Satur at sa lahat ng mga solid listeners ng Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas. Pax Jimenez, Rowena Melchor, Gracia Balitaan, Gloria Taer, Danica Dulnuan, Alma Naong, Mike James Tapak, Noemi Garcia Pabunan, Hay Kinarazon Yao, Azenar Noriv at Azenar Goodies, Jomer Suarez, Asteria Peliazo, Ami Bag, Cherry May Libiran, Lorena Morate, Ami Pakana, Dada Vlog, Sara Sahorda. Kumusta kayo? Chardith De Ocampo, Roda Bieri, Pamela Allen, Mary Jenny Rilrea Batiduan, Jenny V. Suco, Gerald Dakpano at sa mga bagong apo ko sa San Julian West, Agoo, La Union. Maria Lee Nakagawa, Evelyn Abong Carbakil, Gina Veldad, Pamela Agasang. Maraming salamat sa pakikinig ninyo, Letty Joachim, Hazel Fiesta, Willain Elicano, Sherlyn Joseco, AJ Chua, Inday ng Bahrain, Roslyn Mangilin, Rubina 266, Candida de Balucos, Jennifer Makasinag. Shout out din sa inyo, Jenny Suzuki at sa kanyang mga anak na sina Miyako Suzuki at Angelo, pati na rin kay Rean. Ami Yong, Gladys de los Santos, Jennifer Sacris, Femisa, Lani Capile at sa Capile family ng Campugo Stop, Tomas South, Nueva Ecija, Maria Benitez, Lydia Lopez, Natividad Tolibao, Jason Javier. Maraming salamat din sa inyo, Pureza Tagiwalo, Cindy May Habahab, Teresita Yoingco, Milrose Demate, Will Maleses, Leonisa Cobo, Amy Ofalia, Jane Ruiz, Maria Cristina ng Kuwait, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna. Shout out din sa inyo, Frelin D. Panoncilion G, Ruben Channel, pati na rin sa mga pinsan niya sa Santa Cruz, Marinduque, sa Ruben family, Panuelos family, Decena family at Rico Hermoso family, Monica Cebuja, Krisha Ann de la Cruz, Geraldine Salin de los Santos at sa mga kasama niyang nakikinig na sina Jera, Je, Judith, Ram, Ralph at Madonna. Annalisa Malatbalat from Dalby, Queensland, Australia. Jayco, Noemi Kiambao at sa kanyang asawa na si Angelica Degano Talanya at sa kanyang kapatid na si Eddie Ace Aquino.
Shout out din sa buong staff ng Cut Salon Iba Zambales at kay Boss Michael Longara, Annalisa Puaso, Rachel Whitney, Gia Gigi, Lovely Rose Roa at sa kanyang napakagandang anak na si Princess Rain Roa Alawami. Maraming salamat sa lahat ng magigiting na OFW sa lahat ng sulok ng mundo, lalong-lalo na sa mga walang sawang nag-aabang, nakikinig at sumusuporta sa mga istorya ni Lola Telang Channel. Ito ang inyong Lola Telang at aasahan ko kayong muli sa mga susunod pa nating mga kwento.